Sa simula ng palabas pinakilala tayo sa isang lalaki na si Jay Shik na nagtatrabaho bilang isang event manager at katulad ng iba sa araw-araw naghihintay ito sa kanyang sasakyan upang sunduin ang kanyang kasama na si Yunsu. Gayunpaman sa araw na ito si Yunsu ay labis na huli at matapos na maghintay ng ilang oras nakatanggap si Jay ng tawag mula sa ospital at mabilis itong nagtungo sa lugar. At sa ospital nalungkot ito nang malaman niyang si Yunsu ay namatay sa isang aksidente at ang balita ay labis na bumigla sa kanya at pinaalam ng isang pulis sa kanya na ang numero lamang na natagpuan kay Yunsu ay ang kanyang numero. Nagtanong ang opisyal kung may kilala ba ito sa mga kamag-anak ni Yunsu na maaaring gumanap sa mga huling karapatan nito. Napagtanto ni Jay na wala itong impormasyon tungkol sa pamilya ni Yun kaya nagpa siya ito na bisitahin ang kanyang bahay upang makahanap ng sagot. At nang kumatok sa pinto sa bahay ni Yun nakita ni Jay na nakabukas na ito at habang pumasok ito sa loob napansin nito na magulo ang lugar at nagkalat ang mga bagay sa loob. Nang bigla nitong narinig ang flash sa banyo at lumitaw ang 7 taon gulang na bata sa banyo at nagsimulang kumain ng nabubulok na tinapay na nasa lamesa. At sa katunayan ang batang ito ay ang anak ni Yunsu at ang batang ito ay ang kanyang buong mundo at si Jay ay nag-aalala at nagtatanong kung bakit ito kumakain ng nabubulok na tinapay ngunit hindi tumugon ang bata. At matapos ng ilang sandali na pagtanto nito na ang bata ay parehong bulag at bingi at dahil nag-aalala sa kanyang hinaharap inisip ni Jay kung sino ang mag-aalaga sa kanya. At dahil walang ibang pagpipilian tinawagan nito ang dating asawa ni Yunsu at umaasang may gagawin ito. Gayunpaman ang dating asawa nito ay tumanggi sa pananagutan para sa bata at dahil walang ibang pagpipilian umupo si Jay sa isang tabi at nagsindi ng isang sigarilyo. Ang bata ay marahan na lumapit kay Jay at naakit sa pamilyar na amoy ng sigarilyo na palagi nitong naaamoy sa kanyang ina na si Yunsu. Lumapit ito at niyakap ito ng mahigpit ngunit nang dumikit ang kamay nito sa muka ni Jay napagtanto nito na hindi ito ang kanyang ina. At dahil nabigla sa kalituhan at takot umatras ito at umupo sa ilalim ng mesa at nagsimulang umiyak ng malakas. At nang marinig ang iyak ng bata dumating ang landlord ni Yunsu at nagsimulang kumatok sa pinto at nang buksan ito ni Jay tinulak siya ng babae at pumasok sa loob. At dahil pinagkamalan si Jay na asawa ni Yunsu galit itong sumigaw sa kanya at inakusahan siya na isang pabayang ama dahil iniwan nito ang kanyang mag-ina. Ang mga salita nito ay matatalim at puno ng galit na nag-iwan kay Jay na hindi nakapagsalita at hindi alam kung paano magsasalita sa kanya. Hinarap ng babae si Jay at sinabi sa kanya na ang kanyang asawa ay hindi pa nagbabayad ng rente sa loob ng 2 taon at ngayon ay kailangan nitong bayaran ang utang. At si Jay Sik na naipit at walang pagpipilian ay pinaliwanag sa landlord na si Yunsu ay pumanaw na at wala itong pera upang ibayad sa utang. At ang landlord nang marinig nito ay medyo nagbago ang timpla at nakaramdam ng sakit ng pakikiramay at sinabi nito kay Jay na bayaran nito ang utang sa oras na magawa niya ng paraan at habang naghahanda ito na umalis hinimok nito si Jay na alagaan ang batang si Yun. At matapos na umalis ang landlord iniwan ni Jay si Yun at bumalik sa kanyang bahay at doon natuklasan nito na pinalayas din siya ng kanyang landlord dahil sa ilang buwan na itong hindi nakakabayad ng upa at dahil walang matutuluyan nagpa siya si Jay na bumalik sa bahay ni Yunsu. At sa loob nakita ni Jay si Yun na tinitignan ang sapatos sa pintuan upang malaman kung ang kanyang ina ay nakauwi na. Gayunpaman ang takot ay bumalot sa kanya nang mapansin ito ang hindi pamilyar na sapatos at dahil dito mabilis itong umatras sa ilalim ng mesa at nanatiling tahimik. At pagkaraan ng ilang sandali nagdala si Jay ng ramen at pinaamoy kay Yun at inilagay ito sa harapan niya. Kinuha nito ang ramen sa kanyang kamay at tinikman ito ngunit hindi niya ito nagustuhan. At dahil nabigo bumalik ito sa ilalim ng lamesa at nagpatuloy na kainin ang inaamag na tinapay. Sinubukan siyang pigilan ni Jay ngunit dahil si Yun ay hindi nakakarinig at hindi nakakakita itinapon ni Jay ang lahat ng tinapay sa basurahan. Pagkatapos ay inilagay nito ang ramen sa mesa kung saan nakalagay ang tinapay at nang maglaon ng inabot ni Yun ang tinapay na pagtanto nito na wala na ito at dahil nabigo at nagalit nagsimula itong umiyak. At dahil nakonsensya nagtungo si Jay sa palengke at bumili ng sariwang tinapay para sa kanya gayunpaman sa oras na bumalik ito ang isip ni Yun ay nagbago at dahil naamoy ang bango ng ramen nagsimula itong maglakad kay Jay at nagsimulang kumain mula dito. At sa sumunod na araw ang landlord ay tinawagan si Jay at pinaalam sa kanya na ilang tao ang dumating para tignan ang bahay.
At sa lalong madaling panahon dumating ang landlord kasama ang grupo ng mga social worker at lumalabas na sa nakaraang pagbisita nito ang bahay ay nasa nakakakilabot na kondisyon kaya sa pagkakataon na ito nagdala ito ng mga social worker upang tumulong na linisin ito. At nang makita ng landlord si Yun nagtanong ito kay Jay na paliguan ito at hindi tiyak si Jay kung paano nito kukumbinsihin ang bata na sumunod sa kanya at kalaunan nagkaroon nito ng ideya at pinaamoy nito ang damit na pagmamay-ari ng kanyang ina at marahan siyang dinala sa banyo. Gayunpaman sa oras na nasa loob si Yun ay nagsimula itong umiyak ng malakas habang sinusubukan siyang paliguan ni Jay. At nang marinig ang kanyang ingay nagmadali ang landlord sa banyo at pinagalitan si Jay at nagtatanong kung anong klaseng ama ang hindi marunong paliguan ang kanyang sariling anak. At sa pagkuha ng mga bagay sa kanyang sariling kamay marahan na pinaliguan ng landlord si Yun. At sa gabi habang umuulan ng malakas marahan na tumabi si Yun at humiga sa tabi ni Jay at napagtanto ni Jay na si Yun ay may mataas na lagnat at walang pag-aalinlangan binuhat niya ito at dinala ito sa ospital. At sa sumunod na araw dinala ni Jay si Yun sa isang paaralan para sa mga pipi at bingi at umaasang maaalagaan nila ito. Gayunpaman tumanggi ang paaralan na kunin siya dahil siya rin ay bulag at nag-iwan kay Jay na walang pagpipilian kundi dalhin ito pabalik sa bahay. At sa bahay sinubukan ni Jay turuan si Yun ng mga salita sa pamamagitan ng hugis ng mga alpabeto dahil nakakaintindi lamang ito sa pamamagitan ng pakiramdam. Nakikipag-usap din ito sa pamamagitan ng pagsusulat ng salita sa kanyang daliri sa kamay ng bata at ang salita na itinuro niya sa bata sa panahon na ito ay salitang tatay. At pagkaraan ng ilang sandali ang mga kinatawan mula sa korte ay dumating sa bahay nila ni Jay at nakita ang lahat ng kanyang pag-aari at pinaliwanag nila na nabigo itong magbayad sa kanyang loan na kinuha nito sa isang bangko at ngayon ay kinukuha ng mga ito ang lahat ng kanyang pag-aari. At sa sumunod na araw tinawagan ni Jay ang isa sa kanyang mga kaibigan upang humiling ng trabaho ngunit tumanggi ang kaibigan nito at pinaliwanag na ang kanilang boss ay nag-utos na huwag bigyan si Jay ng kahit na anong trabaho. At dahil desperado nagpa siya si Jay na harapin ang kanyang boss ng harapan at nagmakaawa si Jay sa kanyang boss at sinubukan na ipaliwanag ang kanyang sitwasyon at humiling ng pagkakataon ngunit ang boss ay tumanggi na makinig sa kanya at sa halip ay nagbanta ito kay Jay na bayaran ang kanyang utang sa lalong madaling panahon. At habang may mabigat na puso umalis si Jay sa opisina at bumalik sa bahay at nag-aalala habang sinuri nito ang kanyang telepono at nakita ang mensahe mula sa bangko at pinaalam sa kanya na ang credit card niya ay kinansela. At balisa tinignan nito ang kanyang wallet at nakitang ganap na wala itong laman at wala man lang itong sapat na pera para bumili ng pagkain para sa isang araw. At dahil desperado kinuha ni Jay ang telepono ni Yun at nagsimulang suriin ito at nakita nito ang ilang larawan ni Yun Soo at Yun ang magkasama. At habang nagtitingin nakita nito ang isang screenshot ng chat sa pagitan ni Yun Soo at ng isa sa kanyang mga kaibigan. At sa pagbabasa natuklasan nito na si Yun Soo ay nagpahiram ng malaking halaga ng pera sa isang kamag-anak na nakatira sa malapit na lugar at sa sumunod na araw dinala ni Jay si Yun kasama niya upang hanapin ang kamag-anak ni Yun Soo. At habang nagmamaneho sila masayang tinamasa ni Yun ang sariwang hangin sa labas at nararanasan ang mundo sa labas sa unang pagkakataon. At dahil hindi alam ni Jay ang tunay na lokasyon ng kamag-anak ni Yun Soo nagprint ito ng kanyang litrato at nagtanong sa mga tao sa lugar kung nakilala ba nila ito gayunpaman tila walang nakakakilala sa babae. At dahil nabigo at pagod bumalik si Jay sa kanyang sasakyan ngunit sa kanyang gulat hindi nito makita si Yun sa loob. At dahil nagpanik mabilis niya itong hinanap at matapos ng ilang sandali nakita niya ito na nakaupo kasama ang mga magsasaka na masayang nakikipaglaro sa aso nito. Inalok ng magsasaka si Jay ng pagkain at inanyayahan ito na magpalipas ng gabi at magpahinga. At dahil pagod na sa pagmamaneho pumayag ito na magpalipas ng gabi sa bahay ng magsasaka. At sa gabing yun binigyan sila ng magsasaka ng matatamis na patatas para kainin at nagustuhan ni Yun ang lasa na halos kinuha nito ang nasa bibig niya at inalok ito kay Jay. At dahil labis na ang pagod si Jay ay mas lalong nadismaya sa bata at sa sumunod na umaga dinala ni Jay si Yun kasama niya at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at matapos na magmaneho ng ilang oras na uhaw si Yun ngunit walang makita si Jay na kahit anong tindahan sa lugar. At kalaunan nakita nito ang isang bukid ng pakwan at mabilis na inihinto ang sasakyan. Tinikman nito ang ilang pakwan ng isa-isa bago piliin ang pinakamatamis para dalhin gayunpaman isang CCTV sa farm ang nakita ang lahat ng kanyang aksyon habang dinala ni Jay si Yun sa ilog at tinuruan nito kung paano kumain ng pakwan.
Isinulat nito ang salitang pakwan sa kanyang kamay upang tulungan ito na matutunan ang salita at pagkaraan ng ilang sandali isang babae na si Yan ang lumapit sa kanila at inakusahan siya sa pagnanakaw nito sa pakwan. At dahil nahuli pinaliwanag ni Jay ang lahat sa kanya at pinakita ang isang larawan ng kamag-anak ni Yun gayunpaman hindi rin ito kilala ni Yan. At ilang sandali ang lumipas nagpasya si Jay na magpahinga sa kanyang sasakyan at sa lalong madaling panahon nagsimulang umulan ng malakas at si Yun na naintriga sa amoy ng ulan ay paulit-ulit na sumenyas kay Jay at hinihiling sa kanya na dalhin siya sa labas. Gayunpaman hindi pinansin ni Jay ang kanyang hiling at sinubukan na matulog at dahil nainis at nagalit na dismaya si Yun dahil hindi man lang nito maranasan ang ulan. At nang mapansin ni Jay ang kanyang kalungkutan nakaramdam ito ng konsensya at lumabas ito sa sasakyan dala ang isang payong at dinala si Yun sa labas. At dahil labis ang tuwa naglaro ito ng masaya sa ulan at tinatamasa ito sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. At kalaunan napansin niya ang sasakyan ni Jay na nakapark sa malapit at inimbitahan silang dalawa ni Yun para kumain sa kanyang bahay. At sa panahon na ito tinamasa ni Yun ang pagkain ng husto at kinuha pa niya ang nasa bibig niya at inalok ito kay Jay para tikman. At dahil nagulat sa aksyon ng bata pinagmasdan ito ng ama niyan at sinabi na mahal ng bata si Jay. At pinaliwanag nito na ang kanyang ina na hindi rin makakita at makapagsalita ay madalas na ihayag ang pagmamahal nito sa kanya sa parehong paraan. At sa gabi si Jay at Yun ay natulog sa sasakyan gayunpaman nanatiling gising si Jay at nilalamon ng pag-aalala dahil wala itong sapat na pera upang makatagal para man lang sa kanyang sarili kaya paano nito maaalagaan ang bata. At sa sumunod na umaga nang magtungo si Jay sa bahay niyan napansin nito ang ama niyan na nagtatago ng isang bagay at sa oras na makita siya ng matanda mabilis itong umalis sa lugar at dahil nagtataka at hindi tiyak hindi nagsalita si Jay. At lumipas ang sandali lumabas si Yan at nagtanong si Jay kung matutulungan ba siya nito na maghanap ng trabaho. At dahil natuwa sa kagustuhan nitong magtrabaho pumayag si Yan at inalok siya ng trabaho sa farm at binigyan din siya nito ng silid na matutuluyan at mula sa araw na yun ang buhay ni Yun ay nagsimulang magbago. Nagsimula itong matuto at makaranas ng mga bagong bagay at nagiging komportable sa kanyang paligid. Silang tatlo si Jay Yun at Yan ay gumugol ng oras ng marami na magkasama sa pagtatrabaho sa farm o pati sa pagkain nila sa labas. At si Yan ay nagsimulang mag-record ng mga vlog nang magkakasama sila at inilagay ang mga ito sa YouTube. At isang araw matapos na mapanood ang vlog ni Yan natuklasan ng boss ni Jay ang kanyang kinaroroonan at pinadala ang mga tao nito upang kunin siya. Binugbog nila ito at kinuha ang kanyang sasakyan dahil sa hindi pa rin ito nakakabayad sa kanyang utang at walang magawa si Jay habang kinuha ng mga ito ang kanyang sasakyan. At nang maglaon bumalik si Jay sa bahay at tinignan ang pwesto kung saan ito nakita ang ama niyan na nagtatago ng isang bagay. At doon natuklasan nito ang palayok na puno ng pera at sa maisip nito kung ano ang nakita niya biglang dumating si Yan at nang makita ang mga sugat nito nagtanong ito kung ano ang nangyari sa kanya ngunit tumanggi ito na magsalita ng kahit na ano. At sa halip nagtanong ito tungkol kay Yun at napagtanto ni Yan na lumabas ito kasama ang kanyang ama. Nagkaroon sila ng tensyon dahil ang ama ni Yan ay may sakit sa pag-iisip at mabilis na makalimutan ang mga bagay. At dahil natatakot sa kaligtasan ni Yun si Jay at Yan ay nagmadali na hanapin sila at matapos ng paghahanap nakita nila ang ama ni Yan kasama si Yun na ligtas ngunit walang alam sa pag-aalala na dinulot nila. At sa gabi habang matutulog si Jay katabi si Yun naramdaman nito ang sugat sa kanyang mukha mula sa kanyang kamay at nararamdaman ang kanyang sakit at marahan itong inipan ng bata at umaasang makatulong ito. At dahil napuno ng emosyon nagsimulang umiyak si Jay at nang maramdaman ni Yun ang kanyang luha habang kinuha nito ang kamay ng bata at nagsulat ng salita na luha sa kanyang kamay at umaasang maintindihan ng bata kung ano ang nararamdaman nito. At sa sumunod na umaga nang pumunta si Yan upang tignan si Jay at Yun nakita niyang walang tao sa silid ngunit napansin nito ang isang sulat na iniwan ni Jay. At sa sulat hiniling ni Jay kay Yan na tignan ang palayok sa labas ng bahay at sa kabilang banda dinala ni Jay si Yun sa kanyang ama gayunpaman ang ama nito ay malamig na tumanggi na kunin ang responsibilidad para sa kanya at nag-iwan kay Jay nang walang pagpipilian kundi dalhin si Yun kasama niya. At dahil pakiramdam na naliligaw at hindi tiyak sa kanilang hinaharap dinala ni Jay si Yun sa dalampasigan kung saan nagpalipas sila ng maraming oras ng magkasama. Ngunit ngayon si Jay ay wala ng pera na natitira at matapos ng ilang araw ng paghihirap gumawa ito ng masakit na desisyon at lihim na iwan si Yun sa isang bahay ampunan at naniniwala na ito lamang ang paraan para umayos ang buhay ng bata.
At sa bahay ampunan marahan na inilagay ni Jay ang piraso ng tinapay sa bibig ni Yoon dahil alam niyang gustong-gusto niya ito. At dahil nahihirapan sa kanyang emosyon marahan itong tumayo at umalis upang iwan siya sa lugar. At pagkaraan ng ilang sandali nang hindi na maramdaman ni Yoon ang presensya ni Jay nagsimula niya itong hanapin at dahil hindi niya ito makita sa loob nagtungo ito sa bintana at nagsimulang umiyak mula sa kanyang puso. At si Jay na hindi pa nakakalayo sa lugar ay narinig ang kanyang iyak at mabilis na bumalik sa bata habang marahan itong hinawakan ang kanyang mukha at sinusubukan na patahanin siya. Ngunit si Yoon ay napuno ng kalungkutan at habang nanginginig sinulat ni Yoon ang salitang luha sa kamay ni Jay at sinasaktan ang kanyang sarili upang ipakita ang lungkot na nararamdaman nito. Pagkatapos ay nagsulat pa ito sa kanyang kamay at isang salita na hindi nito inaasahan at tinawag siyang tatay. At dahil hindi makontrol ang kanyang emosyon niyakap ni Jay ng mahigpit ang bata at nanumpa ito na hindi niya iiwan si Yoon kahit ano pa ang mangyari. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.